Paano ba nagkakaroon ng order mula sa chaos? Yan yung malaking tanong. At yan din mismo ang susubukan nating sagutin ngayon habang tinitingnan natin yung mismong playbook. Ano ba ang dapat gawin kapag biglang may krisis? Okay, so isipin nyo to, biglang may emergency, sabay na nating may malaking sunog, o biglang bumagyo, o kahit isang malawakang protesta. Ang tanong, sino ba talaga ang in charge at paano sila nag-uusap-usap para sabay-sabay yung kilos nila at hindi sila alam mo yun nagkakagulo? Okay, pero bago tayo lumalim, 'di ba? Kailangan muna nating intindihin ano ba talaga yung krisis na yan. Well, sa simpleng salita, ito yung anumang biglaan at di planadong pangyayari na biglang nagiging delikado. At tandaan nyo hindi lang ito tungkol sa mga malalaking sakuna. Pwedeng kahit anong sitwasyon na bigla na lang mawala ng kontrol at maging mapanganib. So saan ba pwedeng magmula ang mga ganitong critical incident? Well, marami. Pwedeng sa simpleng antisocial behavior. Minsan, kahit yung mga planadong events tulad ng isang concert o sporting event, pwedeng mauwi sa gulo. At syempre, andyan din yung mga natural na kalamidad at yung mga incidenting gawa ng tao tulad ng kidnapping, mga pag-atake o kahit jailbreaks. Okay, so ito yung magiging guide natin para sa usapang ito. Uunahin natin kung ano ba talaga ang isang krisis, tapos sisilipin natin yung National Command Structure at pati na rin yung on-the-ground command. Pagkatapos, kikilalanin natin yung mga bumubuo ng crisis team at sa huli, titingnan natin yung mismong playbook nila. Game na? Alright, simulan natin sa pinakamataas na level, yung tinatawag na 30,000-foot view. Titingnan natin ang pangkalahatang sistemang ng command mula sa national level. So eto, yung National Disaster Risk Reduction and Management Council, o mas kilala bilang NDRRMC. Sila basically ang central command sa buong bansa. Sila ang nagko-coordinate ng lahat, mula sa paghahanda, sa mismong pag-respond, hanggang sa recovery. Sila yung parang utak ng buong operasyon sa pambansang level. Ngayon mukha siyang komplikado, di ba? Ang daming ahensya. Pero sa totoo lang, yung buong estratehiya nila umiikot lang yan sa 4 na core pillars o thematic areas. Ito yung nagpapasimple ng lahat. At ito yung 4 na yon. Una, prevention. Pangalawa, preparedness. Pangatlo, response. At pang-4, recovery. Kung iisipin nyo, sobrang logical, di ba? Iwasan ang sakuna kung kaya. Kung hindi, maging handa. Kapag nandyan na, rumesponde ng mabilis at pagkatapos, tulungang makabangon ng lahat. Simple lang yung konsepto pero napaka-epektibo. Okay, so galing tayo sa national level. Ngayon, mag-zoom in naman tayo. Paano naman yung nangyayari sa mismong ground zero, yung sa lugar ng insidente? Anong sistema ang ginagamit doon? Dito na ngayon papasok yung tinatawag na Incident Command System or ICS. Isipin nyo to. Para siyang universal language para sa lahat ng responders. Kahit galing ka pa sa pulisya, sa bumbero, sa medical teams, lahat kayo, iisa lang ang sinusunod na sistema, iisa ang terminolohiya. Kaya mas madaling magkaintindihan at mas organisado ang kilos. Sa ilalim ng ICS, may 2 klase ng command. Una, yung Single Incident Command. Simple lang to. Isang ahensya lang ang in charge kasi sakop nila yung insidente. Halimbawa, isang sunog sa bahay, bumbero lang. Pero meron ding Unified Command. Dito, maraming ahensya ang involved. Isipin nyo, isang malaking lindol. Kailangan mo ng pulis, bumbero, medical teams. Sa Unified Command, nagiging isang team sila para magdesisyon ng sabay-sabay. So alam na natin yung sistema, yung ICS. Sino-sino naman yung mga tao sa likod nito? Kilalanin natin yung mga key players sa isang crisis team. Ang pinaka-importante sa ICS ay yung malinaw na chain of command. Alam ng lahat kung sino yung boss, sino yung susundin, at kung ano yung trabaho ng bawat isa. Ang resulta nito, mas mabilis yung aksyon kasi walang kalituhan, walang hulaan kung sinong dapat gumawa ng ano. At sa pinakatuktok ng chain of command na yan, nandoon ang Incident Commander o IC. Siya yung nag-iisang tao na may overall responsibility sa buong operation. Sa kanya lahat ang final say. Siya talaga yung kapitan ng barko, kumbaga. Tapos, meron ding Public Information Officer o PIO. Sobrang mahalaga ng role niya, alam nyo? Kasi siya yung nagkokontrol ng lahat ng information na lumalabas. Tinitiyak niya na tama yung informasyon para maiwasan yung fake news at para yung publiko kalmado lang at well-informed.
Nandyan din siyempre ang Safety Officer o SO. Ang number one priority niya, hindi yung crisis, kundi yung kaligtasan ng mga mismong responders. Tinitingnan niya yung buong lugar para siguraduhing walang panganib para sa mga taong tumutulong. At syempre, sa command staff, andyan din ang Liaison Officer o LO. Isipin niyo siya bilang yung tulay, yung diplomat. Siya yung kumukonekta sa iba't ibang ahensya at grupo na tumutulong. Sinasabi niya, okay, kayo dito, sila doon, para smooth yung coordination at walang, alam mo yun, nag-aaway-away o nagkakagulo. Okay, so kilala na natin yung team, alam na natin yung sistema. Paano naman to lahat nagtatagpo-tagpo sa isang totoong krisis? Tingnan natin yung mismong playbook. Kailangan nating tandaan to ha. Yung crisis management, hindi yan isang diretsong proseso na may simula at katapusan. Isa siyang cycle. Isang paikot-ikot na proseso na may 3 phases para siguradong patuloy yung pag-improve ng response. So yung 3 phases, una, yung paghahanda. Dito yung lahat ng planning, yung training, lahat ng ginagawa bago pa man pumutok yung krisis. Pangalawa, yung mismong management, yung aktual na pag-handle sa insidente. At pangatlo, at masasabi nating isa sa pinaka-importante ay yung pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko kapag tapos na ang lahat. Pero, alam nyo, sa huli, kahit gaano pa kaperpekto yung sistema, kahit gaano pa kakapal yung playbook, bumabalik at bumabalik pa rin yan sa iisang bagay. Yung kakayahan ng mga leaders na gumawa ng tamang desisyon, lalo na kapag grabe na yung pressure. Yun talaga yung pinaka-crucial dyan. At para maging effective yung desisyon na yon, kailangan nilang kayang aminin kapag nagkamali sila. Kailangan din nilang matuto mula sa mga nakaraang insidente at syempre, maging accountable sa bawat desisyon na ginagawa nila. Kasi yung proseso ng pag-aaral dito, walang katapusan. So, itong buong sistema na pinag-usapan natin, mula sa NDRMC sa taas hanggang sa bawat responder sa baba, lahat yan dinisenyo para magdala ng kaayusan sa gitna ng gulo. Pero ito ang malaking tanong, sapat na ba ang isang maayos na sistema para makuha at higit sa lahat, mapanatili ang tiwala ng publiko? Yan ang tanong na iiwan ko sa inyo para pag-isipan.